Kakatapos namin mag-devotion and today, after, kakatapos namin mag-devotion, so ang next is sharean na kami ng natutunan namin, what God revealed sa puso namin. And who will go first? Okay, ano sa akin? Diba? Ay, ba't nag-announce ka na ngayon? Ano sa akin? Yung na-reveal sa akin, First Peter chapter 2 verse 2. Sige, basahin ko na nga kasi naka-video. Sa Second Peter chapter 2 verse 2, sabi dito, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment. And yung dalawang word yung tumatak sa akin. Pure and cry out. Na, tama ba? Hindi na pala ulitin. We must crave for pure spiritual milk kasi kung yung cravings natin nasa world pa rin, makikita mo yung buhay mo, nasa world pa rin. You will question God na, oh, God, I attend church, I pray, I attend church naman na, pero kung titignan mo, bakit ganun same pa rin yung lifestyle mo? Parang bakit every Sunday ka lang holy? Because yung cravings mo kay Lord, pag Sunday lang. That's why you must crave spiritual milk. And sabi doon, cry out for this nourishment. You need to really cry out to God na, Lord, ikaw yung gusto ko. Yung magbabad talaga. Na, yung parang tupang laging uhaw sa Diyos. Ganon dapat tayo. And hindi siya madali, but still, I tell you, may mababago at mababago ka. So yun lang sa akin. How about you? Sa akin, ang Bible verse ko for today, yung Matthew 5 verse 6, yung na-emphasize sa akin doon yung light. So, yung light na sayang kung hindi mo i-share sa ibang tao. Kung ikikip mo lang siya sa sarili mo, para saan pa, hindi lang naman ikaw at ang Diyos, kundi laging kasama yung ibang tao. Kasi, you are created to serve other people as well. And na-realize ko lang na God always, ayun yung nililiwanag sa buhay ko para magliwanag ako. And sayang siya kung hindi ko siya i-share sa ibang tao. Sayang yung effort ni Lord kung sa akin lang siya. Kasi paano yung family ko, paano yung ibang tao, paano yung mga friend ko na hindi nakakilala sa Diyos. Parang kung ako lang yung masaya, hindi yun enough para mag-glorify si Lord. Kasi may mga tao na kaya ka nga niya sinishare ng light kasi para sa ibang tao, magamit ka niya. Ayun lang sa akin. Yeah. Eh, dagdag ko lang dun. Yung kapag sa room, di ba madilim? Tapos may isang, kunyari, candle or may isang may hawak ng flashlight, that's light. Makikita ng tao na, okay, dito liwanag. And the same with us kay Lord. Once you realize na, syempre, di ba ang light natin si Jesus Christ, and nagmamanifest sa buhay natin, kaya nagiging liwanag din tayo. Makikita ng mga taong nakasurround sa'yo na, totoo nga, parang nagliliwanag to, parang bakit, parang favorite tong taong to, tong woman na to. Ang sarap sa pakiramdam na sabihin na, parang kang si Lord. Yun, Oo, yung nakikita ko sa'yo si Lord. Nagre-reflect yung Yeah. kindness, yung love, yung grace ni Lord sa buhay mo. And that's our goal. That's, as a believer of Christ, dapat yun yung makita sa atin ng mga tao na unbeliever. Na dapat nagre-reflect yung Christ-likeness sa atin. Kasi kung hindi, alam mo yung kahit hindi ka mag-share ng gospel, they will see, they will know, they will believe na, nga totoo ang Diyos. Kasi nakikita nila sa buhay natin. So, thank you lang naman. At yun yung words for today, verse for today.